Dear Kuya Bono, dito sa aking kwento ay may dalawang sky. Una ay kami at pangalawa ay ang batang babae na nagpaiyak sa akin ng sobra-sobra nito lang June 1, 2024. Siya si Sky Love. Siya ay ampon ni Kyla na kababata at matalik naming kaibigan ni Yasmin. Kami ang unang Sky, SKY, na ang ibig sabihin ay Sheena, Kyla, and Yasmin. At ako nga pala si Sheena, ang nagsusulat ng kwentong ito, at sina Kyla at Yasmin ay mga super best friends ko. Nagsimula kaming mabuo as best friends noong grade 5 kami sa elementary. Kami ni Kyla ay magkapitbahay kaya since kinder ay friends na kami. Si Yasmin naman ay nag-transfer lang sa public elementary school kung saan kami nag-aaral ni Kyla. And we felt lucky noon kasi kami ang piniling kaibiganin ni Yasmin. Maganda siya, maputi, mahaba at kulot-kulot ang buhok at may kaya ang kanyang pamilya noon. Ang lola ni Yasmin ay taga-roon din sa amin. Pero ang mama niya ay nakapag-asawa ng taga-Maynila kaya doon siya isinilang at lumaki. Noong maghiwalay ang parents niya, nag-abroad ang mama niya at sila ng mga kapatid niyang sina Cyril at Saffron ay inuwi sa lola niya doon nga sa barangay namin. Kami naman ni Kyla ay mula sa simpleng pamilya. Siguro mas may kaya kami kumpara kina Kyla kasi abroad din si Papa noon at si Mama naman ay teacher sa high school sa bayan while sina Kyla, farmer ang Papa niya at ang Mama naman niya ang may-ari ng Elena's Store, ang pinakamalaking sari-sari store sa aming barangay. Elena ang pangalan ng Mama ni Kyla. Si Kyla ay may nag-iisang kapatid, si Elcor. Si Kyla ang mas bata pero eksaktong 1 taon lang ang agwat nila at parehong May 25 ang birthday nilang magkapatid. Ako naman, Kuya Bono, ay may 3 kapatid. Sila sina Kuya Stanley, si Ate Shine at bunso namin si Spencer. Mga anak kami ni na Estella at Steve. Bago nag-transfer si Yasmin ay ako ang laging first honor. At akala ko noon ay matalino talaga ako pero hindi pala. Kasi niligwa ko ni Yasmin sa top 1 kahit na hindi siya masyadong nag-e-effort sa pag-aaral niya. Sabi niya noon, ang mga pinag-aaralan daw namin ay napag-aralan na nila sa Maynila. Sa school daw nila sa Maynila, wala siyang honor. Never daw niyang naranasan na mag-top kasi pa-easy-easy lang lagi siya. At ganun pa rin siya nung nasa amin na siya. Siya yung laging masaya, laging tumatawa at laging namamangha sa mga bagay-bagay na una pa lang niyang makita. Nakakahawa ang positive aura niya. At oo, nahawaan niya kami at binago rin niya kami sa dati naming image ni Kyla na toxic, masungit at palaaway. Pero sabi niya noon, hindi sa duwag ako kaya ayoko ng away. In fact, at the age of 9, last year lang ay na-achieve ko na ang orange belt sa taekwondo. It's just that pangit para sa akin ang nakikipag-away kaya you too, if you want me to be your friend, iwasan niyo ang makipag-away. Instead ay maging friendly kayo and smile all the time. Nakakaganda ang mag-smile. Trust me. Ang Sky na pangalan ng grupo namin ay nabuo lang noong 2nd year na kami sa high school dahil sa English teacher namin na nagpagawa ng essay tungkol sa friendship. Nagkataon naman nakaklase ulit namin si Yasmin noon kasi na-promote kami ni Kyla sa highest section. First year kasi ay napunta kami sa 2nd section at si Yasmin na siyang valedictorian ng elementary kami ay napunta sa section 1. Nagkaroon na rin ng ibang friends si Yasmin noong first year kami. Mga kaklase niya na siyang nakakasama niya kapag nasa school kami.
Pero kapag nasa barangay na kami, kami pa rin ang solid na magkakasama. Nagkaroon din kami ng mga pag-aaway noon, tampuhan, sakitan, pero nagkakabatian din ulit kami dahil kay Yasmin na siyang laging nagpapakumbaba at gumagawa ng paraan para mabuo ulit kami. Nung first year nga kami sa high school, akala ko ay wasak na talaga ang friendship namin kasi matindi ang naging pag-aaway namin ni Yasmin. Nagka-personalan kami at ako noon sabi ko kahit kailan hindi na ako makikipagbati sa kanya. Nabalik ulit kami ni Kyla noon sa dati naming toxic at fierce na karakter at nagkaroon kami ng mga kaaway. And one afternoon, ay tinambangan kami ng mga kaaway naming taga section 1 pa naman, mga kaklase ni Yasmin. 3 lang kami noon, ako, si Kyla at si Trixie while 5 ang tumambang sa amin sa likod ng PTA building. Nakaband-aid ang baba ng isa dahil kailan lang ay nakalumot ko siya. And that moment alam kong gaganti siya. Pero hindi yun nangyari dahil mula sa likod nila ay lumitaw ang parang Santo Niñong dalagita, si Yasmin. Tinatawag siyang Santo Niño noon dahil sa buhok niya at sa kakyutan ng mukha niya. Pero that moment akala ko kakampi niya yung 5 kaklase niya pero hindi pala dahil dumiretso siya sa amin. At nung nasa harap na namin siya ay tumalikod siya paharap naman sa 5 at ang sabi niya, "Okay girls, 3 laban sa 5. Tatlo sa 5 yon ay na-demote ng section noong sumunod na school year. Kami naman ni Kyla ay na-promote sa section 1 dahilan para mabuo ulit ang solido naming pagkakaibigan. Ako ay napapasali lagi noon sa top 10 pero sina Yasmin at Kyla ay hindi. Pero si Yasmin kasi, matalino talaga pero hindi naghahabol ng grades. Hindi siya nag-e-effort. Pero yung talino niya at natural na husay sa English, walang nakakapantay. Siya nga ang nakakuha ng pinakamataas na grade sa essay namin noon tungkol sa friendship eh. Dahil doon ay pinatayo siya ng English teacher namin sa harapan at pinabasa sa kanya ang kanyang top-graded na writing. Hanggang ngayon, Kuya Bono, ay tandang-tanda ko pa ang intro ng essay niya tungkol sa friendship. Ganito: "The sun, the moon, and the stars are 3 amazing things known to human. And if you want to see them, just look up to the sky. But there's a sky that live among us. They are simple and kind, and you can see them without lifting an eye because they are never high. Sheena, Kyla, and Yasmin, the sky that shows how friendship should go by." Kaya lang 4th year kami sa high school ay nasira ulit ang pagkakaibigan namin dahil sa first ever boyfriend kong si Kurt. Ayaw ni Kyla at Yasmin kay Kurt. Si Kyla, nilalakad niya sa akin noon si Elcor na kuya niya. Cute naman si Elcor kaya lang ay kagaya siya ni Kyla na pandak din. Isa pa ay napaka-jolog talaga ni Elcor noon at parang walang bilib sa sarili. Wala ka talagang makikitang positibong karakter sa kanya bilang isang bagets. Isa pa ay syempre parang kapatid na rin ang turing ko kay Elcor kasi nga best friend ko ang kapatid niya. Kaya lang ay hindi raw gano'n ang pagtingin sa akin ni Elcor. Sobrang special daw ako sa puso niya. Meanwhile, si Kurt naman ay nagsimulang manligaw sa akin noong February 18, 1998. Tandang-tanda ko ang petsa kasi pinatandaan niya sa akin. Sabi niya noon, "Tandaan mo tong araw na to, Sheena. February 18 na nagsimula akong manligaw sa'yo." "Bakit?" "Basta. At gusto ko kung sasagutin o babastidin mo ako, itaon mo rin na 18. "Bakit nga?" "Basta. Gusto ko lahat ng memories tungkol sa babaeng mahal ko nangyari ng 18. Kapag nagkatuluyan tayo, gustong petsa ng kasal natin, 18. Lahat ba ng niligaw mo, lahat ng naging syota mo, sinasabihan mo ng ganyan?"
Tanong ko noon, hindi Sheena, sa'yo lang. Kasi special ka. Sa totoo lang, hindi ko pinansin ang gimmick na yun ni Kurt. Sabi rin ni Yasmin, ginigimikan lang daw ako ni Kurt. Style daw niya yon sa mga babaeng gusto niyang mabingwit. Gigil kasi si Yasmin kay Kurt sa dahilang hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan dahil mabait naman si Kurt, gwapo at neat pa. Sinisiraan niya. Well, may katotohanan naman ang mga paninira nila kasi before ako ay may 3 nang naging ex si Kurt at lahat ng 3 yon ayon sa opinion ng iba ay niloko daw ni Kurt. Pero may sariling version si Kurt sa kwento na hindi niya niloko yung 3 at siya ang pinaniwalaan ko. But still, may timbang ang opinion ng mga best friends ko kaya dinelay ko ang pagsagot kay Kurt. Pero nung 4th year na kami, ayoko talagang graduate ng high school na hindi nagkaka-boyfriend at buwan na ng December ay nanliligaw pa rin si Kurt. Tuwing 18, Kuya Bono ay nagpa-follow up siya. Sheena, kumusta na yung dinudulog ko sa'yo? Ganito lagi ang maririnig mo sa kanya tuwing 18 ng bawat buwan. Ilang beses ko na rin tinangkang sagutin siya kaya lang iniintindi ko lagi ang feelings ng mga best friends ko na ayaw nga sa kanya. Hanggang sa sumapit ang August 18, 1999, araw ng Miyerkules yun, hapon, uwian sa school ay inabangan ako ni Kurt sa gate. Ano na naman? Singhal ka agad sa kanya ni Yasmin. Kakausapin ko ng saglit si Sheena. Pakumbabang sagot ni Kurt. Pinauna ko sina Yasmin at Kyla noon. Pupunta ako sa bahay niya mamayang gabi. Siguro, panahon na para formalan ko ang panliligaw ko sa'yo. Sige, sagot ko lang. Gusto ko rin kasi siyang makilala ni Mama at ni Tito Mark. Si Tito Mark ang parang father ko noon. Siya ay nakababatang kapatid ni Mama kasi si Papa ay nasa abroad pa noon. 4th year na kami noon, Kuya Bono, at gusto ko talaga magka-boyfriend bago ako mag-graduate ng high school. Kaya kahit na alanganin ako noon na magpakita si Kurt sa bahay namin ay sumigi talaga ako. At nung araw nga na yun, evening actually, 6:00 pa lang ay ang lakas na ng hangin na sinabayan ng malakas na ulan. Ayon kay Mama, may bagyo daw. Yun si Bagyong Luding noong August 1998. 8:00 ng gabi, dumating si Tito Mark na basang-basa. Pero pangalan ko ang sinisigaw niya. Nervyos naman akong lumapit sa kanya at ang sabi niya, may batang lalaki sa labas, Sheena. Hinahanap ka. Si Kurt yun, Kuya Bono, at basang-basa. May dalang roses at chocolates. Hindi lang siya pinapasok ni Mama kundi sa amin pa siya pinatulog. Namumukhaan daw ni Mama si Kurt kasi kami ni Kurt ay doon nag-aaral sa school kung saan nagtuturo si Mama. At yung malasakit ni Mama kay Kurt nung gabing yun ay bilang isang teacher at hindi bilang ina ng babaeng mahal ni Kurt. Pinahiram ni Tito Mark si Kurt ng short damit pati brief. Magkasama sila sa kwarto ni Tito Mark. Ang lakas ng bagyong yun, Kuya Bono. Hindi makatulog si Mama. Panay ang tanaw sa bintana sa 2 dahilan. Una ay baka bumaha na naman. Pangalawa ay mga pinakamamahal niyang halaman sa harap ng bahay. Nagpuyat siya dahil sigurado naman siyang suspended ng klase kinabukasan ay nakipuyat na rin kami. Sa kusina nung utusan ako magtimpla ng kape ay sumunod sa akin si Kurt. Sheena, 18 ngayon kaya hindi ko pa rin papalagpasin to. Kahit bumabagyo, magpa-follow up pa rin ako sa dinudulog ko sa'yo. Hinahalo ko noon ang kape ni Mama. Kumutsara ako tsaka ako pinatikim kay Kurt. Matamis ba? Tanong ko pagkatapos niyang higupin ang kape sa kutsara. Oo, matamis. Sagot niya. Yan din ang sagot ko sa manliligaw mo, Kurt. Oo, na matamis.